Welcome to another video sa nag-iisang babaeng tinitigasan ng muscle. Ako po si Diva, and ang pag-uusapan naman natin for today, bawal ikat ito, tuloy-tuloy lang hanggang matapos ang 10 minutes. Emelatic. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay about sa iba't ibang uri ng ugali ng tao. Oh, di ba? Yun. Na-speechless ako dun banda kasi parang saklaw pa ba ito ng dapat nating pag-usapan? Of course, yes. Bilang isang influencer, emelatic influencing, influential. Mamili kayo doon guys kung saan nararapat. Saving? Emelatic. Basta bahala na kayo doon guys. So about sa attitude. Guys, alam naman natin lahat may kanya-kanyang ugali. 'Di ba? Pero, ang pinaka-universal attitude must be maging mabuti. Eto bahala na kayo kung kumontra kayo dito. I mean lahat. It means sakop tayong lahat nito. Lahat, walang exemption. Di ba? So, lahat ito sakop. Ang universal attitude kasi dapat is maging mabuti. Di ba? Like for example, kami, 'di ba? For example, ako, naglalakad ako sa labas. Oh, nakasalubong ako ng Pilipino. Kapwa ko Pilipino. Binati ako. O di, kailangan i-greet mo din with a smile. 'Di ba? Or ibang lahi, inismailan ka or grinit ka. Greet mo din or smile ka din, ganon. Ngayon, kapag nakasalubong ka din ng kapwa mo na nakataas ang leeg at hindi gumagalaw, huwag mo na lang pansinin. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Or kahit ibang lahi ganun 'yun. Dead ma, 'di ba? May as long hindi kanya ginagalaw. Pero kung nakasalubong ka naman ng kapwa mo, no, ano ko maraming magre-react nito, promise. For sure, darating diyan yung mga magre-react na, kasi ganito, ganyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Sa akin to, gumawa kayo ng video nyo. Yung sinasabi ko, pag nakasalubong ka ng kapwa mo o ibang lahi na, istorbohin yung pamumuhay mo. Yung tipong wala kang ginagawa, pero big deal ka sa kanila na titignan ka pababa pataas. Ano ba? Is getting pababa ng pababa. Diba yung ganon? May mga taong ganon guys. Well, may option ka always. Pwede mo silang hindi pansinin. Kasi, dito guys, napansin ko na pag hindi mo pinansin ang isang tao sa kanyang pagmamaganda or pag-iinarte, ano siya, parang napapahiya. Ganon. Parang ganon dito. Parang pride kasi yung nung mga ibang tao. Yung mga apat. Pero, wag mo silang pansinin. Not unless, ipapahiya ka na into public na wala ka namang ginagawa. O, ayun ha. Yun, walang ginagawa. Pero kung may ginawa ka man, something na hindi naman sobrang laki or hindi naman kinaapekto ng buhay niya or hindi mo naman siya inapak-apakan, well, may maninita sa'yo, yes, that is true. Pero, minsan, kalimitan, may makakatagpo ka ng sisita sa'yo na walang good conduct na sisita, 'di ba? Pero alos naman karamihan ng na-encounter ko is may pagsita pero in proper way na sasabihin. Pero may na-encounter naman ako before na sinita ka pero para kang isang walang ambag sa sa lipunan ng France. Shout out, Emelatic, love. Ayun lang guys, so yun lang masasabi ko. Ay nako guys, ang daming yung pagdadaanan lalo na sa mga bago. Ito magpiprepidos na kayo sa akin ngayon. Well, number 1, yung tinatawag nating adjustment. Siyempre, kailangan nyo yan. Kailangan prepare ang mentally, emotionally, prepare kayo. And kailangan marunong kayo mag-budget pagdating nyo dito. Marunong kayo makikapagkapwa-tao. Marunong kayo makirespeto kung ano yung kultura ng pupuntahan yung bansa. Ayun, mentally prepared dyan. Diyos ko dahil, yan yung pinaka-importante pag umalis ka ng bansang Pilipinas. Lalo na pag mga first time, bawal ang emosyon, 'di ba? Bawal ka mag-iinarte, bawal mag-isip ka ng tama, wag kang iiyak-iyak, wag kang malulungkot dahil ginusto mo 'yan, 'di ba? Ginusto mong mag-abroad. So yan, diyan tayo aahon. Pare-parehas tayo, guys.
The reason why nag-abroad tayo, the reason why gusto nating mag-work abroad is para kumita and para matustusan yung ating family and para sa ating future. Alalahanin nyo yan. Kaya pag dumating ka na dito at nag-start ka ng nalungkot at nag-start ka ng nag-isip, mawawala ka na sa focus. So anong mangyayari? Isa lang yan. Maraming case dito ang nababaliw, nagpapakamatay, nadidepress, kung ano-ano nang pinaggagawa. Madami, kahit saan sa mundo ng mga OFW, maraming ganyan. Kasi humihina yung kanilang pag-iisip. Isip sila ng isip na bakit ganyan. Yung iba naman gustong yumaman agad. Alam mo yun, yung binibiling na yung sisiw, hindi pa napipisa ang itlog. So iwasan natin yung ganon. Kailangan maging motivated tayo, ganyan. Kailangan nag-yoga, emelatic. So, ganon, kailangan isipin mo palagi na kung bakit ka pumunta sa abroad. Okay, hindi yung parang, ay, nakarating ka na, nagdrama ka na, ganito, ganyan. Nako, magiging fail kapag ganyan. Failed, mission failed kapag ganon. So, my advice is lakasan ito. Okay, so yun. Then, kapag dumating ka na dito at nakuha mo na ang iyong pangarap, ayun na, wag kang lilipad ng walang pakpak. Diba? Ang lalim nun. Huwag kang lilipad ng walang pakpak. Hindi, I mean, iapak mo lang yung lupa mo, yung paa mo, yung lupa mo tuloy. Ayan, nagkamali ito. Pero walang cut-cut ito. Kasi tuloy-tuloy lang para walang edit-edit. 10 minutes, go, ilaban. So, ayun. Kailangan ang paa mo nasa ibaba, nakaapak sa lupa. Ganon. Hindi yung, nakatikim ka lang ng unang sahod mo. Diba? Hindi ka na makilala ng mga kapwa mo, katrabaho mo, na nakaganyan ka na para ka ng may stiff neck. Divine. So, ayun, isa din sa papag-aralan mo ang paano manatili na nakaapak ang paa sa lupa. Hindi yung lumilipad ka na, wala ka pang pakpak. Ano ka? Angel? Charis. Charis lang, guys. So, ayun lang, wake up call. Kasi, okay, wag nating magsinungaling. Diba? Be real. Hindi naman marami pala. May mga mangilan-ngilan na kabayan na parang kinain na ng pera. Diba? Nangaalipusta, nagmamataas na. Well, magalit sa comment section. Pero totoo yung mga pinagsasabi ko. Ayun guys. So, pag umunlad, lagi nating tatandaan. Kailangan natin ang bawat isa't isa. Diba? Kahit nga sobrang yaman, kailangan niya ng mga taong magtatrabaho sa kanya. Diba? Because of money, of course. And of course, kung mayroon kang chance na tumulong ka. That is your reward. Kasi before, magiging magiging parang isa yan sa mga blessings na may blessings na darating sa'yo, I mean. Diba? Ganun yung ibig kong sabihin. Kahit magmali-mali, walang edit-edit, tuloy-tuloy lang. Ayan, may 2 minutes pa. So, ayun, tutulong tayo kapag may kakayahan tayong tumulong sa ating kapwa, maging maayos tayo sa ating kapwa, ganun. Para may return. Tandaan natin sa bawat nating pagtulong may return. Diba? Ito lang guys, speaking of pagtulong, may sasabihin ako, alam kong masakit ito guys, I'm so sorry to say this, pero kapag tumulong tayo, kasi you know why, kaya ako nasasabi to, ugali ko kasi to dati. So masama pala yun na. Masama pa rin. So, ang maganda natin gawin, ang maganda natin gawin, inuulit ko, ang maganda natin gawin is kapag tumulong tayo, wag na tayong mag-expect ng kapalit. Kasi yung pagtulong na yun pa lang ay nakalista ng blessings. May darating na blessings sa atin. Totoo yan. Which is, ako mismo ang nakaranas. Ganun pala yun. Na hindi mo na kailan mag-expect sa mga natulungan mo. Kasi yung pagtulong mo is may blessings ng kapalit yun. Ganon. Yun yung gusto kong i-share sa lahat. Ang daming nag-aaway, ganito, ganyan noon. Pero sa part ko naman, sa mga natulungan naman, wag naman kayong magmataas na after or mag-iiba ng ugali na, di ba? Nakaranas na kayo ng sarap. Dapat marespeto pa rin kayo, di ba? Yun lang yung sinasabi natin, give and take. Ayun lang guys. And
Ayun, so balutin mo ulit ako dahil malamig. Actually, part 2 na to ng video, walang palit-palit. Ganun dito guys, di ba? Thank you so much for watching. See you again on my next video na walang ka-edit-edit kahit nagkakamali. Again, ito po, ang babaeng tinitigasan at naniniwala sa kasabihan na aanhin mo pa ang ganitong mukha kung tinitigasan ka ng muscle. Thank you for watching guys. Mwah.